isang taglay ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Ulitin natin. Gaya ng dagat na hindi nagpapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wakas na pagsinta iyong dinggin, kalakip ng awitin. Meron lamang ako isang libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi nagpapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsimpay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi nagpapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, wagas na pagsintay iyong dinggin, wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Amen. Hallelujah. Bigyan po natin isang palakpak ang ating Diyos. Hallelujah. Praise God. Amen. Salamat po sa Diyos. Tayo po ay pwedeng sumamba at magpuri sa Kanya. Bago po ang pangaral ng salita ng Diyos, gusto po nating i-welcome dito si Justin Emmanuel Hipolito, kasama po ni Princess Joy Paraan. Pwede po bang tumayo? Pwede. Welcome po kayo sa ating pong pagsamba dito. Ano po? Sila po ay in-invite ni Brother Nel. Pinsan po niya si Brother Justin Emmanuel. Mayroon pong youth camp sa December 27 up to 29. At yan po ay patuloy na pinaghahandaan po ng mga kabataan ng Tarlac section. Ano po, tayo po ay kasali po doon. Sasali yung ating mga kabataan. Paghandaan na rin po natin. Mayroon pong registration yan ng na 1,500. Ano po?
yung pong lugar, yung pagkain, nandun na po. At ipag-pray natin ang patuloy na pag-iingat ng Lord. At maging matagumpay, ano po ang gawaing yun. Meron din pong Bible Fiesta sa lahat po, ano, kasi merong mga age level po yon, parang Bible quiz po yon. Mag-prepare na tayo last week po ng October, ano po, meron pa tayong isang buwan upang makapaghanda. So, yun pong mga sa Sunday school po natin, ano po, mamaya magkakaroon tayo ng maiksi pong meeting. Siguro magkakaroon pa tayo ng mga susunod na mga meetings po pagkatapos ng meeting natin mamaya. At gayon din po, mayroon bang youth nandito? Youth service mamaya? O next week pa? Meron mamaya. Youth service po mamaya. Yung mga kabataan ay ini-encourage na mag-attend sa ating youth service. 4 p.m. Kung meron po kayong mga Bible, ay buksan po natin sa John chapter 12 verses 24 up to 26. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita po ng Panginoon. John chapter 12 verses 24 up to 26. Nakita na po ninyo, John chapter 12 verses 24 up to 26. Ito po ang salita ng Panginoon. I'll be reading from the NIV. John 12:24 up to 26. Very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Anyone who loves their life will lose it, while anyone who hates their life in this world will keep it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri, nagbibigay ng parangal sa iyo. Salamat po sa pagkakataong ito na binigay mo upang kami po ay makasamba, makapagpuri, makapagbigay ng parangal at kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. At salamat din po, pwede kaming makapakinig ng iyong mga salita. Dalangin namin, O Diyos, na pagpalain mo ang mga ito, ang iyong mga salita. Dalangin namin, O Diyos, na ito ay hipuin ang aming mga puso, Panginoon, at magsalita ka, Panginoon. Inihiling namin ng malakas na pagkilos ng banal na Espiritu sa aming pong mga buhay. At makita namin, Panginoon, ang iyong kalooban at kami ay sumunod, Panginoon, kung ano ang iyong ipinapagawa sa amin. Inihiling namin, O Diyos, na maranasan namin, O Diyos, ang kapayapaan, ang kagalakan, Panginoon, at ang iyong presensya, Panginoon, sa aming kalagitnaan. We honor you. We praise you. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Parati po tayong magkakaroon ng conflict doon sa paraan ng Diyos o doon sa paraan ng mundo dahil tayo ay gustong sumunod sa paraan ng Diyos. We are in conflict with the ways of the world because of our faith in Jesus Christ. It will always be like that. Yung po mga katanggap-tanggap sa mundo, yung kanyang mga paraan ay in conflict with what the Lord is teaching. Yung pong kung paano ang pagtaas or pag-glorify or exaltation
ng Diyos, ng Panginoong Yesus, ay iba doon sa paraan kung paano ang exaltation po ng mundo o kung ano ang tinatanggap ng mundo. Pero tayo po bilang mga mananampalataya, ang kailangan nating tanggapin at kung ano yung dapat nating tahakin ay ang daan ng Panginoon. Even though ang path na ito o ang daan na ito ay mahirap at pero ang alam po natin, if we follow this, even though it is hard, we know that at the end, it is life. Kaysa doon sa madali pong daanan, pero ang dulo nito ay kapahamakan, kagaya po ng sinasabi ng salita ng Diyos. Ang mensahe po ay Jesus' way of glorification. It is based on John chapter 12, verse 23. Before po yung text natin, ang sinasabi ay ito, Jesus replied, the hour has come for the Son of Man to be glorified. If we desire exaltation from God, kailangan po nating sundin ang kanyang paraan, sundin ang kanyang daan, sundin kung ano ang kanyang itinuturo. Makikita po natin sa verse 24, ang nakasulat ay ito, very truly I tell you, unless a kernel of wheat, isang butil ng, it's a seed, a kernel of wheat, falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. We need to die to ourselves. Ang paraan po ng Panginoon, ng exaltation, ng glorification, base po dito ay, kasi sinabi niya sa verse 23, the Son of Man is to be glorified, but then sa verse 24, siya po ay nagsasabi ng patungkol po sa kamatayan. Dying to oneself, we should die to ourselves. Tayo po ay tinawag upang sumunod sa Panginoon. Tayo po ay tinawag upang sundin ang daan ng Panginoon. Ang daan pong ito ay, ito yung dapat nating daanan, kagaya ng nabanggit ko, kahit na yan po ay mahirap na daanan, kahit yan po ay mag-struggle tayo, but we know this is a sure way na ang leading po nito, ang papunta, ang hangganan po niyan ay life, ay buhay na walang hanggan. Tayo po ay isang agricultural country. At nung kami po ay mga nasa elementary, nagbubungkal ng meron kaming mga sariling garden, At kahit nung high school, nung first year, meron kaming plot doon na kung saan magtatanim po kami ng gulay, especially po yung string beans, kamangyang, sitaw. At nung elementary kami, yung pong para ma-emphasize po yung tinuturo ng teacher ay pinagdadala kami ng seed ng sitaw. Tapos babalatan mo, ano kasi tawag doon sa balat? Pero saan tawag doon? Tapos yung flesh mismo, tapos meron po siyang parang doon sa loob ay maliit na parang halaman, parang leaf. Alam po natin na itong seed na ito, which seems lifeless, mayroon pong buhay sa loob. It seems lifeless, but inside there is life and has the power to produce great number of seeds. Pero para po yan po ay magkaroon ng buhay, the life, the potential. Talagang meron na pong buhay dyan pero yan po ay lumago.
kailangan po na ang seed na ito ay mabulok, mamatay, in order for the life that is inside to grow, in order to produce. Ano po? Kailangan itong mailagay po sa mabaon sa lupa. Kailangan pong nandun siya. At marahil kung yan ay makapagsasalita lamang, ay hindi niya gusto kung ano yung kalagayan na yon. Tayo po ay parang ganun. Sabi ng verse 24, if it dies, it produces many seeds. The moment that seed, yan po ay maibaon sa lupa, at yung balat, tapos yung flesh nung seed na yon ay mabulok, that would be the time na ang buhay na nandoon sa seed na yon will sprout and eventually grow and bear fruit. Ang sabi po ni Paul, I have been crucified with Christ and I no longer live. We should die to ourselves. Kagaya po ni Apostol Pablo, sabi niya, I have been crucified, meaning he died. He died with Christ. Nandun na yung siya sa kanyang sarili, alam po niya na hindi na siya dapat mamuhay dun sa dati niyang pamumuhay. I have been crucified with Christ. Sabi niya, I no longer live. Binigyan tayo ng bagong buhay ng Panginoon. Ipamuhay po natin ang bagong buhay na ito. Si Paul, sinabi niya, I no longer live. Sino po ang nabubuhay sa kanya? Christ lives in me. We need to die to ourselves. Dying to oneself. Para po kay Paul, ano bang ibig sabihin po na dying to oneself? Tayo po madalas, kung minsan, hinahanap natin ang ating sarili. Hindi ako pinansin, dapat ako yung nandun, etc. Tinitingnan po natin yung ating sarili. Hinahanap natin ang ating sarili. Pero alam po ninyo, si Paul, ang sabi niya, I no longer live. At nung sinabi po niya yon, he counted himself as nothing for the sake of Christ. At nag-struggle tayo doon. At si Paul, sinulat po niya doon sinabi niya, at sinulat po ito ni Luke sa Acts chapter 20, verse 24. Tingnan po natin. Ang sabi po niya, however, I consider my life worth nothing to me. I consider my life worth nothing to me. Si Paul, kung titingnan po ang kanyang credentials, ay isang matalinong tao. Isang influential na tao doon sa standard po ng mundo. Pero para sa kanya, yung lahat ng mga achievements po niya, yung lahat ng success po niya sa mundong ito, they are not worth comparing. Doon po sa kanyang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Sabi niya, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. I consider my life worth nothing to me. Wala na sa kanya, wala na
yung mag-gain niya yung mundo. Sabi niya sa kanyang isang sulat, ano po, lahat ng aking gain, they are rubbish for the sake of knowing Christ. That is dying to self. Mamatay sa sarili. Ano po? We consider our life worth nothing. Ibig sabihin, ang lahat sa atin ay si Kristo. Sinabi rin po niya sa kanyang sulat in Philippians chapter 1 verse 21, for me to live is Christ and to die is gain. Para sa kanya, pakinabang lahat. Ang mabuhay para kay Kristo, pakinabang, ang sabi niya, ito ay magbibigay sa akin ng fruitful ministry upang maabot yung mga tao, upang may pakilala ko ang Panginoong Yesus, upang mapalakas ko ang mga churches. But it is much better na ako ay pumunta sa piling ng Panginoon. I consider my life worth nothing to me. We need to die to ourselves. Ano po? In order for us to experience yung pong exaltation and glorification na binibigay ng Panginoon, we need to die to ourselves. Meaning, si Jesus Christ po ang lahat sa atin. Amen. Pangalawa po, ang sabi ng verse, same verse, ano po, sa John chapter 12. Anyone who loves their life will lose it, while anyone who hates their life in this world will keep it for eternal life. Do not love the world. Do not love the world. Kung gusto po natin ang exaltation ng Panginoon, glorification in the future, we need not love the world. Tayo po ay tinatawag ng Panginoong Yesus upang tumalikod sa mundong ito. At si Jesus Christ yung ating pong ipursu. Nawa, wala pong makita sa atin that we have a secret affair with the world. Nabanggit ko na po noon ang secret affair na ito. If we secretly have an affair with the world, sabi ko po noon, it has a dulling effect on our spiritual life. Ano po, yung boses ng Panginoon, hindi natin maririnig. Yung pong ating spiritual na kalagayan, ano po, ay hindi natin masyadong papahalagahan if we secretly have an affair with the world. If we are attached to the world. Kung ang gusto po natin ay ang mag-gain ang mundo kaysa sa ang Panginoon. Ang sabi po ng 1 John chapter 2 verse 15, do not love the world or anything in the world. Do not love the world or anything. The world, and what it offers. Do not love the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in them. Paano ba yung loving the world? Una, tingnan po muna natin yung paano natin minamahal ang Panginoon. Is it only based on feelings? Yung nandun yung emotional attachment natin sa ating pagsamba sa Panginoon, nararamdaman natin, praise God sa mga pagkakataong gano'n, ano po, na sa ating pagsamba ay nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon at alam natin na nandun ang presensya ng Panginoon kasi nandun yung sinasabi niya, 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. Alam natin, nasisense natin ng pagkilos ng Diyos, salamat sa mga pagkakataon pong ganon. Yung na-express natin yung ating pag-ibig sa Panginoon, sa emotion po natin. Pero ano po ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pag-ibig natin
pagpapakita ng pag-ibig natin sa Panginoon. Hindi po ba ang pag-ibig na ito, ayon sa John chapter 14 verse 15, "If you love me, obey my commandments." Ang pag-ibig po sa Diyos ay ang pagsunod sa Panginoon, kung ano ang sinasabi ng kanyang mga salita. Kahit na mahirap, kahit na nahihirapan po tayo sa pagsunod, we are committed to follow. We are committed na we will stay with the Lord. We obey Him. Iyon po ay expression ng ating pag-ibig sa Kanya. Iyon po ay pag-ibig natin sa Kanya. Then what is loving the world? If we say na ang pag-ibig sa Diyos ay ang pagsunod sa Panginoon, then loving the world means we are surrendering to the pleasures of the world. We are obeying what the world requires. We are obeying yung pong hatak nito sa atin. Yun ang ating sinusunod. Yung pleasures and desires ng mundong ito. When a person loves the world, nandun siya doon sa pagsunod kung ano ang mga alituntunin o ang pleasure nito. Sa binasa natin kanina sa 1 John chapter 2 verse 15 ay pagkatapos po niyan sa verse 16 ay ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. "For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world." Ito ang mga tao na nakapasakop po sa mundo, sa sistema ng mundo. Ito ang kanilang sinusunod. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. At ito po, ang mga ito, ang naging unang kasalanan ng tao. Flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Do not love the world. Ano po? The love of the Father is not in them. We are commanded po na mahalin ang Diyos higit sa lahat. Ang sabi po ng Matthew chapter 22 verse 37, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength." Ang Panginoong Diyos ang siyang ating mamahalin, iibigin ng higit sa lahat. Yun po yung greatest commandment. Ano po? Mahalin ang Panginoon. So iyan ay na-express natin sa ating pagsunod sa Kanya. Hallelujah! Higit sa lahat ang Panginoon ang ating mahalin, hindi po ang mundo. But to love God and not the world. Nawa sa ating pong mga mananampalataya, hindi po sikreto na we should not be secretly attached to the world. Yun bang sasabihin natin, Kristiyano tayo, but we are secretly attached to it? Yung bang parang ayaw nating dumating ang Panginoon? Yung bang ayaw nating mapunta sa piling ng Panginoon? Yung bang ang dami nating hindi maiwanan dito, attached tayo sa mundong ito, nakatali tayo. We should not be secretly attached to the world. Yung bang ang isang mananampalataya ay mahal niya ang mundong ito, that his or her affection is all in the world. Hindi po ba dapat ang affection natin ay nasa Panginoon? Sinasabi natin yung expression of our emotion, ng love natin sa Panginoon. Dapat yun po yung ating pinagtutuunan. Dapat yun yung obedience natin and our emotional attachment sa Panginoon.
and not the world. Meron pong isang nakasulat sa 2 Timothy chapter 4 verse 10. Ang pangalan po niya ay Demas. Ano po, 2 Timothy chapter 4 verse 10. Ang sabi po ni Paul, basahin ko po yung verse 9 na, sabi niya, do your best to come to me quickly. Ang sabi niya kay Timothy, for Demas, because he loved this world, has deserted me and has gone to Thessalonica. Ano pong makikita natin dito? People will desert the work of the Lord. Si Demas po, sa pagkakataong ito, ano po, hindi ko po alam, baka mayroon pang ibang Demas na ibinigay po, ang sinabi po si Paul kasi nakasama na nila. I don't know kung nagbalik po ito. Pero ang maliwanag na sinabi po niya dito, for Demas, because he loved this world, has deserted me. Iniwan niya kasi kasama niya yan sa ministry. Pero dahil mahal niya ang mundong ito, ay iniwan si Paul at iniwan ang gawain ng Panginoon. Now, anong makikita natin dito? If a person loves the world, he will desert the work of the Lord. Iiwan ang gawain ng Panginoon at iiwan ng kasama sa paglilingkod sa Panginoon and will follow the way to judgment. Because eventually, ang kanyang, hindi lamang ang gawain, hindi lamang ang mga tao na naglilingkod sa Panginoon ang kanyang iiwan, even his faith. Even his faith. If a person loves the world, he will desert his faith and follow the way to judgment. Si Paul, babalikan po natin. Ang sabi niya, I consider my life worth nothing to me. Wow. He did not love this life. He did not love his life in this world. Natutuwa siya doon sa context na ang buhay niyang ito ay may paglilingkod niya sa Panginoon. Natutuwa siya doon sa mga pagkakataon na ang mga tao ay maidala niya sa paanan ng Panginoon. At sila ay maniniwala sa Diyos. Maniniwala sa Panginoong Jesucristo. He did not love his life in this world only to serve Him who gave everything for Him. Doon lamang po yun ang ikinatutuwa ng kanyang buhay. Kasi ang sabi po doon sa Acts chapter 20, verse 24, ay yung pong ang kanyang buhay ay inilaan niya doon po sa pangangaral ng salita ng Diyos. Babasahin ko po ulit. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. So that's His purpose. Tapusin niya ang takbuhan, tapusin ang race na ito at kompletuhin ang binigay na trabaho sa kanya ng Panginoon. At ano po yung task na yon? Maliwanag, sinabi niya, the task of testifying to the good news of God's grace. Ang kanyang buhay ay kinonsume po ng nasa niyang ito na maibalita si Kristo sa mga tao. At hindi po niya pinagsisihan ito. Ano po? He did not love his life so much na attached siya sa mundong ito, but yung kanyang emotional attachment, yung kanyang commitment
ay nasa Panginoon. Do not love the world. Ang pangatlo po ay, ang sabi ng John chapter 12, whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Isa pong verse, pero makikita natin ang word na serves or serve and servant. 3 beses po yan sa isang verse. At maliwanag po na ang dapat paglingkuran po dyan ay ang Panginoong Jesus. Ang sabi, my Father will honor the one who serves me. Ang nagsasalita ay si Jesus. Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. Ano makita po natin sa verse na yan? Si Jesus ay paglingkuran po natin. Kailangan po nating ialay ang buhay natin kung saan po counted. Amen. Kahit na ano ang gawin, halimbawa po familiar tayo sa basketball. We are a basketball-loving nation. Parating binibigyan ano po ito, illustration. Halimbawa, last 1 second na lang, at naitira mo ang bola. Naitira yung bola, last 1 second. Tapos, over ng 2 ang kalaban. Na-shoot mo. 3 points. Kaya lang, sabi ng referee, not counted. Not counted. Hindi po, kumbaga, ano ang halaga noon? Kahit na-shoot mo, not counted pala. Kailangan ilagay natin ang ating buhay na kung saan counted po ang ating mga ginagawa. Pwede nating i-spend ang buhay po natin sa lahat na pwede nating makamtan. Gusto nating maging matagumpay. Gusto po nating maka-accomplish ng mga maraming bagay sa ating buhay. At makakamtan natin ang mga yon. Tanong, counted po ba yan sa eternity? Counted ba yan sa eternity? If it is done for Christ, they will be counted. Pero pag yan po ay ginawa lamang natin para sa ating mga sarili, at hindi para kay Kristo, para kanino paman, kung hindi kay Jesus Christ, they are not counted. Time is fleeting. Parati po nating binabanggit ito. Mabilis lang ang panahon, mabilis lang ang oras. Kailan lang po tayo nag-worship na Sunday? Praise God, Sunday na naman. Time is fleeting, it passes quickly. Kailan pa lang tayo teenager? Ngayon, senior citizen na tayo. Yung iba pala sa inyo. Ako hindi pa naman. Time is fleeting, it passes quickly, but together with time, our life passes quickly also. In 10 years' time, ilang edad na kaya tayo? In 10 years' time will pass quickly. Ang oras po natin dito, yung binigay na panahon sa atin ng Diyos dito, ay napakaiksi lamang kumpara po sa eternity na pwedeng ipamuhay ng tao.
Pero dito, ang pamumuhay natin dito ang magdetermine sa atin ng ating eternity. Ano ang ating gagawin doon po sa panahon na binigay ng Diyos sa atin dito? Doon sa mga pagkakataon na tayo po ay binigyan ng Diyos upang sana ang mga ginagawa po nating ang ito ay ma-counted in eternity. A wise person, will make it sure na ang kanya pong ginagawa ay counted in eternity. One example would be Moses. Ang sabi ni Moses, ang sabi po ng Biblia ay si Moses pinili niya yung mga lahi, no? Kasi po siya, lahi niya talaga Israelite, Hudyo siya, pero inalagaan siya doon, inadapt siya po sa Egypt. Ibig ko pong sabihin, meron siyang choice. Pero ang sinabi ng Biblia ay pinili po niya na i-identify ang kanyang sarili doon sa mga alipin. Bakit? Ang sabi ng Biblia, kasi naghihintay siya ng reward ng Panginoon sa kanya. He made his life mabilang, ma-count po ang kanyang buhay doon sa kanyang dito po sa mundo. Ano po? A wise person puts his life where it counts. Si Paul po ba wala siyang pagpipilian? Napuwersa lang ba siya doon nung makita niya ang Panginoon? Hindi kaya kagaya natin ay meron din tayong mga pagdidesisyon na ginagawa na tayo ay naglalagay ng buhay natin sa Panginoon? Pinipili natin na sa bawat araw ay isinusuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Meron din siyang choice. Pero pinili niya, na ang kanyang buhay ay ilagay niya sa kamay ng makapangyarihang Diyos. Pinili niya na paniwalaan ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo doon nung siya ay papunta sa Damasco. At kagaya ng binanggit niya, ang sabi niya, I count myself as nothing. Let us put our lives where it counts. At yan po ay ang paglingkuran ng Panginoon. Amen. Serve the Lord and serve Him well. Mayroong mga sundalo, mayroong mga nagtatrabaho sa atin. We want to serve our company well. Kung saan tayo nagtatrabaho, hindi po ba? O kayong mga sundalo, they can give their lives for the sake of freedom, for the sake of their country. They want to serve well. Hindi kaya tayo dapat masigitan natin ang kanilang pagsiservisyo para sa Panginoon. Serve Him well. Follow Christ. Ang isa pong totoong lingkod ng Panginoon ay kung nasaan ang Panginoon, doon siya. Kung ano ang iniuutos ng kanyang Panginoon, ay doon po siya. Tayo po ay lingkod ng Diyos. Tayong lahat ay lingkod ng Diyos. Siya po ang ating Panginoon. Siya yung ating Master. At siya po ay ating paglingkuran. Doon sa maikling panahon ay binigay sa atin ng Panginoon. Maiksi lang ang panahon po natin at mabilis lang po ang panahon natin. Paglingkuran natin ang Diyos. Amen. Amen po ba?
paglingkuran natin sa pamamagitan ng kanyang church. Ano po? Dito ma-express natin ang ating pagmamahal sa Panginoon, ang ating paglilingkod sa Panginoon through His body, the church. Serve Him while we have time. Ang sabi po ng Bible, si Jesus pong nagsasalita ay mayroong panahon, ang sabi niya, darating ang gabi at walang makapagtatrabaho. While we still have time, we only have limited time na binigay ang Panginoon, and also, we only have limited strength. Ang sabi po ng Ecclesiastes ay, habang tayo ay malakas. Hindi po ibig sabihin, of course, ang kanya pong ini-emphasize doon ay yung kabataan. Habang tayo ay malakas pa, lakas ng kabataan. Ano po? Pero baka sasabihin po natin, ay pastor, hindi na ako kabataan. But you are still strong. We can serve the Lord. Meron pa tayong panahon, meron tayong lakas. Serve the Lord well. Ang sabi ni Jesus, whoever serves me, given po yun. Given na tayo na mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo ay maglilingkod sa Kanya. Whoever serves me must follow me. And where I am, my servant also will be. Kahit saan tayo po ay susunod. Hindi po nakabase sa atin, hindi tayo ang pumipili kung saan tayo maglilingkod at kung paano tayo maglilingkod. Pinipili po yan ng Panginoon at parati po nating tingnan na ang paglilingkod ay isang pribilehiyo mula sa Diyos. Amen. Sabi ko nga po, hindi lahat ng panahon ay tayo ay makapaglingkod doon sa tawag ng Panginoon. Halimbawa po, what if nagkasakit tayo? Ano po, hindi natin magawa yung ating gustong gawin. Ano? But of course, we can masabi natin, ay, pastor, maglingkod ako sa pamagitan na pag-pray. Pag-pray kita. Praise the Lord. Pero habang meron po tayong panahon at meron pa tayong magagawa, let us serve the Lord well. Ang sabi po ni Jesus, my Father will honor the one who serves me. Ulitin ko po. My Father will honor the one who serves me. Mayroon pong hinihintay ang bawat isa sa atin na naglilingkod sa Diyos at ang reward po ay manggagaling sa Diyos Ama. My Father will honor the one who serves me. It is given na ang kanyang mga anak ay maglilingkod sa Panginoon at ang magbibigay ng honor doon sa mga maglilingkod ay ang Diyos. My Father will honor the one who serves me. Kung gusto po natin ng honor na hindi po nasisira, yan yung honor na ibibigay ng Diyos. Every year po, mayroong mga pagbibigay ng mga honor sa mga nagtatapos sa pag-aaral o kaya dun sa mga bawat baitang ng pag-aaral. At tayo ay natutuwa kung tayo po ang recipient na ganon o kaya kamag-anak natin ang recipient o kaya anak po natin, tayo po ay natutuwa dyan sa mga accomplishments na yan, sa mga honor na yan. With honors, with high honors. Higit po doon ay yung honor na galing sa Diyos
At yan po ay sinasabi ng Biblia. My Father will honor the one who serves me. Paano natin ma-gain, paano natin ma-experience ang honor na binibigay ng Father? The Bible is clear. Jesus is saying, my Father will honor the one who serves me. Serve the Lord. Ano po? Serve the Lord. Serve Him well, and the Father will honor us. Gusto po natin na ang buhay po natin sa mundong ito ay hindi masayang. Tama? Ayaw natin masayang. Ano po? Kumbaga parang dumaan lang dito, parang walang dumaan na Emerson, galang. Walang influence. Ayaw po natin ng ganon. We do not want our lives to be wasted. Gusto po natin merong impact ang buhay po natin. Hindi po ba? At maalala tayo ng mga tao. Hindi dahil sa ating mga ginawa, kundi dahil tayo ay ginamit ng Diyos. We want our lives not to be wasted. And we're looking forward that someday, ay yung ating future ay glorious. It's a glorious future. Ang sabi ng Panginoong Jesus, the hour has come for the Son of Man to be glorified. And if we want our lives to be glorified and not be wasted, we must die to ourselves. Amen. Unless a kernel of wheat falls to the ground and it dies, it remains a single seed. But if it dies, it produces many seeds. When our life, pag kinonsider po natin ang buhay natin, nakagaya ng sinasabi ni Paul, counting himself as nothing for the sake of Christ, then we will produce fruits. We will produce seeds for the glory of God. If we want our lives to be glorified, we should not love the world. Amen. Ito po ang daan ng Panginoon na kung minsan ay na parang mahirap. Pero ito po ang maliwanag na sinabi ng kanyang salita. Do not love the world. Love God. Love God above all else. And serve Him. Serve Jesus Christ. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay umayo. Hallelujah, Lord. We honor you. Salamat po, O Diyos. Christ is my reward, all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. To every child, my soul will sing. No turning back. I've been set free.
Heaven is our home. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Hallelujah. I have decided to follow Jesus. No turning back. Amen. Hallelujah. No turning back. Salamat po, I Panginoon. have decided to follow Jesus. No turning back. Amen. No turning Hallelujah. back. The cross before me, the world behind me. No turning back. There's no turning back. Amen. Turning back. Opo, The Panginoon. cross before me, the Hallelujah. world behind me. No Salamat po. turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I have decided to follow Jesus. No turning back. There's no turning back. Turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. No turning back. No turning back. There's no turning back. No turning back. Hallelujah. 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 Higit po, Ginoong Diyos, kingega na gana, ing nasa amin, ing Ginoong Jesucristo, karing biyemi. Iya po sana, Ginoong Diyos, ing ega na ganangan kaya kami. Salamat, Ginoong Diyos, karing blessings mo. Salamat karing success sa binye mo. But more than this, Lord God, ing Ginoong Jesus, higit ka rin ni Ginoong Jesus, king BME. Salamat po, Ginoo. At atsuka king BME. And you are more than enough. At Ginoo, darawan miya po ing kay kaming biye, para bang kanita tuki kami, kay kaming Ginoong Yesus. Ginoo, gulutan miying yato,
Mataya kami karengke kaming sarili. Kasi Jesus, iyong kakabiye, karengke kaming biye. At paglingkuran miya, yung Ginong Jesus. Salamat po. Lord, tagkilan mo pureng puso mi. Ipaalala mo, Ginong Diyos, at ikay mamiya wisdom kay kami. Naretang gagawan mi para kang Jesus Christ. Ila pureng mahalaga. Pangunahan mo kami, Ginong Diyos, na ring ganaganang gagawan mi po para kaya kaming Ginong Jesucristo. Ikabit mo kayang puso mi, Ginong Diyos, ing mapaling kasalpantayanan, Ginong Diyos. At ala kaming aliwang nasa, karingke kaming biye, Gino. Nune, Jesus Christ, ni purian niya at ni parangalan, at agawa mi po itang kayang papagawa karingke kaming biye. At ito, ingke kaming maging dahilan, Ginong Diyos. Paragawan, Gino, yung pamaglingkod. I-Jesus ngan po yung dahilan ni iyangan, Ginong Diyos. Jesus, our everything. Hallelujah. Sopan mo kami, Ginong Diyos, na parating focus na ningke kaming biye, Ginong Diyos, Jesus. We would like to thank you, Lord, lalo pa ning may banggit po for all the blessings, all the things na padalan mo po para bang kanita makapagkabiya kami komportable. Pero Ginong Diyos, nga nyawaran mi po, ining banal Espiritu, Lord, steer na la po din kaya kaming puso, Ginong Diyos. Tagkilala na rin kaya kaming puso, Ginoo. Para bang kanita rin kaya kaming biye, Ginong Diyos, invest nila po. Kaya pamaglingkod, kaya kaming Ginong Jesucristo. Salamat po. Lord, pagpalan mula din kaya kang anak, na atsungin ning abak, iparanas mo, ing biyaya ni Ginong Jesucristo, ing lugod na ningig pa, ang popo ang pamakyabe na ning banal Espiritu. Amen. 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 Pagpalan ako po ning Lord. God bless everyone.